Walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Tried our best, even back-channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Inilabas na ng Senado noong Martes ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ang arrest order ay pirmado ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Risa Hontiveros, na tagapangulo ng nasabing komite. Inilabas ng Senado ang arrest order isang araw matapos sabihin ni Hontiveros na nowhere near satisfactory ang tugon ng kampo ni Kibuloy kaugnay sa show cause order na unang inilabas laban sa kanya. Napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. At nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Mig Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama niyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Ma'am, mabilis lang na paglaro. Pagka ngayong signed na po ang arrest order, ano po mangyayari? Bibigyan pa po ba sila ng kopya para po ito i-serve or talagang anytime na mangyayari? Anytime po, pwede na pong mangyari. Of public knowledge na rin naman ito. So once na ma-arresto immediately, magkakanda kayo ng hearing? Once maaresto sila, kapag schedule na kami sa wakas ng hearing, nadadalo siya para sa wakas humarap sa komite, pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Anong panawagan niyo kay Pastor Kibuloy? Kailangan ba, would you encourage him na kung saan ang pumunta at pag nakumabot sa serve ng arrest order? And isang mga public knowledge naman na arrest order. Actually, kung sana, nung una pa lang sa 2 imbitasyon, sa Sabina, hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang humarap na sila, hindi na kailangang umabot sa ganito. Kaso ang dami pa niyang drama. Ma'am, clarification, anytime kahit naka-session break yung Senate, pwedeng mag-conduct ng Senate hearing? Opo. Practice naman dito sa Senado, kahit naka-break kami, authorized naman ang mga komite na mag-conduct ng aming trabaho. Tapos, dahil naka-break lang, hindi kayo aalis ng bansa, waiting for the possible arrest and hearing. Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. It's anybody's guess, pero lagi yung aming mga sabpina, yung show cause order, lahat po ipinadala at doon inireceive sa kanilang address sa Davao. Thank you, ma'am. Una rito, hiniling ni Attorney Melanio Balayan, abogado ni Kibuloy, sa kanilang tugon sa show cause order, na alisin ang contempt order at huwag maglabas ng warrant of arrest laban sa kanyang kliyente, at bawiin ang mga subpoena na inilabas ng Senado. Nilinaw din ni Balayan na ang pagtanggi ni Kibuloy na dumalo sa pagdinig, ay hindi indikasyon na hindi nito nirerespeto ang Senado, but is purely based on the fact that the criminal allegations against him can only be legitimately settled before the competent courts. Ano na yung arrest order? Yes, nabigyan ko na kayo ng copy, di ba? I gave you guys a copy. Purely ministerial lang naman on my part. We tried to do our best to, of course, to give due process to Pastor Kibuloy. Of course, we added the show cause order to comply with the Supreme Court ruling on the family case. So I requested the chairperson to give out a show cause order, and of course Pastor Kibuloy's camp answered it was not satisfactory on the part of the committee
and therefore we had no other choice but to issue the warrant of arrest. We tried our best, even back channeling, to ask Pastor Kibuloy to attend the best possible way we can through other intermediaries, pero ayaw talaga niya pumunta dito. So we have no other choice but to issue the warrant of arrest. Sir, was it that hard? Kasi you said yesterday that you're going to study first the exchanges between Kibuloy and Ontiveros. Senator Yes, we Risa. did. We studied it carefully. We had a legal team study it together with myself. And yun ang kalalabasan nun talaga. We have to respect the committee's decision. Kasi dito sa Senado, nangingibabaw po yung committee system natin dito. So ayaw po natin mangyari na hindi natin mabibigyan ng priority ang committees dahil syempre it will affect also the other committees like Committee on Public Order and Security, the Blue Ribbon Committee, other committees that do like Public Services that do also investigations. So as far as we're concerned, we complied with the due process. Ginawa po namin lahat. Ayaw talaga pumunta dito ni Pastor Kibuloy. So again, with due respect, my signature is ministerial on that part to release the arrest order. The arrest order, talagang magagawa na nakaraan ng marami. Well, the best is kung mag-comply lang po sila, pumunta siya dito, we'll ensure him that it will be fair, that his rights will be respected, that there will be no harm that will come to him. We can guarantee na he'll be safe in the Senate when he visits, and of course respect his decisions and his answers. Kasi if he of course invokes his right to self-incrimination, we have to respect that also kasi meron na po siyang criminal case na i-file sa kanya ng DOJ. Ang masasabi ko lang po at kahapon sa caucus, pinag-usapan namin ito, kung pumunta sa dito, we will give him the respect due any citizen of the country at we'll respect also his rights as a invited person. Sir, ano lang? I said that. What would happen kung Kibuloy resist arrest? Hindi ko na alam yun, guys. Sir, procedure. I don't want to comment. Sir, procedural. Just in case ma-custody niya siya. Yes, of course. We will always keep him protected. And I would suggest that if he is located and the arrest is done, that there should be a committee hearing the soonest possible time. Para sa ganun ay, meron naman tayong, under our rules, pwede naman mag-hearing. Kahit naka-break na po kami na walang session. Sir, Kung sa committee, pag natuloy po ang arrest at siya po ay dinala po dito, mag-hearing na kaagad sila para mapakinggan ang kanyang position on the certain issues raised by Senator Risa Ontiveros. So, once again, we must respect each and every invited resource persons that are going to be with us in the Senate. And we can guarantee their personal safety and security. Hindi lamang kay Pastor Kibuloy, but all resource persons na imbitayan ng committees. Iniimbestigahan ng komite ni Hontiveros ang umano'y pang-aabuso ni Kibuloy sa ilang kababaihang dating miyembro ng KOJC na ang iba ay menor de edad at may mga dayuhan pa. Inaakusahan din ng religious leader at kanyang grupo ng pananakit, human trafficking, at paglilinlang sa mga dating miyembro para mamalimos. Ako'y ginagawang issue para matabunan ang tunay na issue. Ibalik po natin doon. Sumigaw tayo, no to PI, no to Chacha, protect the Constitution, open the books, liquidate with receipts all the people's money. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Magandang araw din naman sa lahat ng mga kababayan nating nasa ibayong dagat, lahat po ng mga OFWs, at lahat po kayo na nandirito sa ating laban kasama ang Bayan Prayer Rally. At lahat ng mga kingdom citizens, praise the Almighty Father. Lahat kayong mga kabataan, lahat ng mga magulang, at lahat po ng mga kababayan nating mayroong puso ng pagmamahal sa ating inang bayang Pilipinas. Sa atin pong mga katutubo, lahat kayo, mahal na mahal ng ating dakilang Ama, alhamdulillah,
lahat po ng ating mga kapatid na mga Muslim, lahat po kayo, pagpalain ng ating dakilang Ama sa inyong pakikiisa at sa buong sambayan ng Pilipinas na nagmimithi ng kapayapaan, kabutihan at kaunlaran para po sa ating bansang Pilipinas. Nandito po tayo sa ating Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally dahil po sa isang bagay na ating hinihiling sa ating dakilang Ama na tayo ay mabigyan ng kapayapaan at hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong hustisya. Ito ang rally na hindi lamang po para sa akin. Hindi lamang po nakapalibot ang rallying ito sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Ito po ay nakapalibot sa katauhan ng lahat ng bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipinong may mithiing katulad ko. At ngayon, ako po ay nakita ninyo na bugbog sarado na sa lahat ng mga akusasyon at lahat po ng mga ginagawa para halos araw-arawin tayo sa hearing sa Senado, sa Kongreso. At nakita ko kung ano ang pinagmulan ng sigalot ng bayan na ating dapat na malaman kung ano ang pinasimulan nito, bakit tayo ay nagkaroon ng discontentment sa ating mga puso, sapagkat nakikita natin na ang katarungan ay parang nawawala sa atin at ang karapatan natin at ang ating kalayaan. Mula po ito sa programa ng SMNI na mayroon tayong programang Laban Kasama ang Bayan at ito ay ang pagtuligsa at ating paglalantad ng kabulukan ng CPP, NPA, NDF. Isa po yun. Pero ang isa pong pinakamahalaga ay yung gikan sa masa para sa masa ng ating former Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagpasimula po ito nung sinabi niyang buksan ang libro nung nakita nating ginigipit si Vice President Sara sa lahat ng paraan. Hindi natin alam kung bakit. Napakabait naman ang ating Vice President at napakatalino at napakasipag sa kanyang trabaho. Pagkatapos, kinawawa rin siya doon sa Kongreso. At pagkatapos, nangusap ang ating Pangulo na ang libro ay dapat buksan kung ano ang nangyayari sa kaban ng bayan na nasa pangangalaga ng Kongreso ni Martin Romualdez. At ito ang naging ugat ng lahat ng ito na mula noon ay ginipit po ang SMNI. At ito ay inilagay sa alanganin lalo na nung nagtanong si Ka Eric tungkol sa travel funds ng mga kongresista na 2.066 billion ang nagasto 39.7 million lang pala. Meron pa pong sobrang mga 2.27 billion. Ang tanong ng taong bayan ay saan nalagay yon? Iyon ang pinagmulan na ginipit na ang SMNI. At pagkatapos ginipit ang dalawa nating angkor. At pagkatapos sinundan pa ito ng CHATSA, yung pong tinatawag nilang People's Initiative na tinutulan ng bansang Pilipinas. At pagkatapos ng mga issues na yon, nasa puso ng bawat Pilipino sapagkat meron po tayong katwiran na alamin kung saan at paano ginagasto ng ating mga kongresista sa pamumuno ni
Speaker Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Tulad ng sigaw natin, hindi naman nila pera yan. Kaya ito yung pinagmulan at ugat ng lahat ng ito na ako ngayon ang ginipit, pati ang SMNI, at halos linggo-linggo na wala nang hinto ang hearing doon sa Senado, doon sa Kongreso, kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinagsasabi. At pagkatapos ako'y ginigipit at tinatakot sa sabina, sa warrant of arrest, tinatakot na ipakulong, at lahat ng ito, diversionary tactic para malimutan ng tao ang tunay na issue na walang iba kundi ang yung People's Initiative. Na alam nating hindi naman People's Initiative. It is a politician's initiative. Kaya gusto nilang walain doon, pati yung open the books. Tingnan natin kung anong nangyayari sa mga pera ng taong bayan. Ngayon, gusto ko pong tayo ay bumalik sa issue na yon. Because this issue is more than me. It is the issue of the nation's democracy, at ito ay issue ng ating pamayanang Pilipino kung tayo ba ay aangat o babagsak sa pamamagitan ng lideratong kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos at diyan sa Kongreso ni Speaker Martin Romualdez. Kaya yun po ang dapat nating pag-usapan ngayon. At ito po ang dapat na ating pagtuunan ng pansin. At lalo na po itong PI na to, na huwag buksan ang ating konstitusyon. Protect the Constitution. Sapagkat yan, pag binuksan, parang binuksan na ang Pandora's box. Hindi lamang po economic provisions ang makakalkal dyan. Wala na pong limit ang lahat ng gagawin dyan sa konstitusyon na yan. Lahat gagawin na. Pati ang term extension. Ito po talaga siguro ang pakay. Ang term extension na itong mga namumuno ngayon ay hindi na maaaring alisin pa sa kanilang pwesto sa natatakdang panahon na ibinigay ng konstitusyon. Ito yung tinututulan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi lamang tayo dito sa kingdom. Ang kingdom ay isa lamang sa mga segment ng sosyedad na ginigipit at pinepersecute, inuusig at winawala ang boses sa pamamagitan ng SMNI. Sapagkat ang SMNI lang po ang nagsasalita ngayon na hindi nabayaran. At ang SMNI lamang ang pwedeng magsabi ng katotohanan, at ang SMNI lang ang pwedeng maging sounding board ng ating Pangulong Duterte at magsasalita ng katotohanan para sa ating lahat, at ang ating pamayanan ay magkakaroon lamang ng kapayapaan kung tayo ay babalik sa katotohanan, sa pagbabalik ng ating karapatan at pagbabalik ng ating mga karapatang dinadaya tayo. Diyan tayo magkakaroon ng katahimikan. Kaya tutulan nating lahat mga Pilipino, it is beyond the kingdom, it is beyond my person. Ako lamang ang ginagawang ganito para mailihis ang issue na dapat nating tutulang lahat. Yan ay ang PI na yan. Marami pong meaning ang PI na yan. Dapat nating ibasura ang PI na yan. Huwag nating hayaang yan ay magtagumpay. Biro ninyo, ginagawa na nilang lahat ng paraan, underground, pamimili, kung ano pa, para lang maisulong ang bagay na ito, at pagkatapos mamulat at magising tayo, tapos na ang laban at ito ay hindi para sa bayan kundi ito'y para sa kanila. Kaya dyan tayo kung bakit ako ginigipit, kung bakit ginaganito ang SMNI, sapagkat ang agendang ito na kanilang isinusulong ay really for term extension.
na hindi lamang 6 na taon manunungkulan, kundi habang panahon na gusto nila. At ngayon, pag yan ay natuloy, mawawala po ang posisyon ng Vice Presidente at ang maghahari ay ang Prime Minister sa katauhan ni Martin Romualdez. Papayag ba tayo sa mga bagay na yan, bansang Pilipinas? Hindi tayo papayag. Tututulan natin yan. Diyan tayo magkakaisa at tayo ay sisigaw ng ating mga boses at sasabihin nating ipagtanggol natin ang ating konstitusyon, ipagtanggol ang ating karapatan, ipagtanggol ang ating kalayaan na ngayon ay sinisikil at ibalik natin ang isyu ng pera ng taong bayan. Kailangang ipakita ng Kongreso at ni Speaker Martin Romualdez kung saan pumunta ang pera na hinihiling ng taong bayan na buksan ang libro at ipakita ang mga resibo. At pangatlo, dapat na ibasura ang Resolution number 10. Ang Resolution number 10 po ay certification lamang. Kung magre-report sila sa pera, it is certification, liquidation by certification lang. Walang resibo-resibo. Kung ano na lang ang ilalagay doon, yun na lang. Ang hinihingi ng taong bayan, certification by liquidation with receipts. Kung saan pumunta, kung paano ginamit, at saan ginamit ang perang ipinagkatiwala sa kanila sa pamayanan na nandyan sa pagtitiwala ng Kongreso. Yan po ang ating issue na tatalakayin sa mga rallying darating pa, di lamang dito sa Liwasang Bonifacio. Hanggang hindi nasasagot yan, walang katahimikan dito sa bansang ito. Walang term extension, huwag galawin ang konstitusyon, open the books, and liquidate with receipts ang lahat ng mga pera na ginagamit ng mga nasa pamunuan. Ito ang sigaw ng taong bayan. At pangalawa, hindi pa po sinagot ng ating Pangulo ang lahat ng mga hamon sa kanya na dapat pangunahan na niya ang pagiging example sa hamon ng ating Pangulong Duterte sa kanya. Alam na po ninyo kung ano yon. At ngayon, magpapatuloy po tayong mananalangin sa isang maayos na pamamaraan kasama hindi lamang tayo sa KOJC, kundi ang buong pamayanang Pilipinas, 115 million, pati na po ang ating mga kababayang nasa ibayong dagat na halos 10 milyong OFW. Tayo pong lahat ay gusto natin ng kahusayan, gusto natin mabait ang ating gobyerno, hindi po brutal, hindi naninikil ng karapatan, hindi nang uusig, at hindi po dapat nagipitin ang mga taong gumagawa ng kabutihan. Ano po ang role ng SMNI? Nagsasalita ng katotohanan. Hindi po kami tumatanggap ng bayad para tumiklop ang bibig namin at hindi magsalita kung ano ang nakikita naming dapat na gawin para sa ating taong bayan. Ano po ang role namin sa KOJC? Gumagawa kami ng contribution for nation building. Role ng SMNI yan, nation building. Kita po ninyo ang aming mga kusang loob na pagtulong sa ating mga kababayan. Ang pagtulong sa mga kabataan, ang pagtulong sa ating mga mamamayan na nasa mga sakuna, na nasa mga kalamidad. Kusang loob po nating ginagawa yon. Ngunit ano ang isinukli sa akin at sa ating mabuting kalooban para sa nation building? Ito po ngayon, panggigipit, pag-uusig, panggugurgur kay Pastor Kibuloy, under threat, mga kabi-kabila ang warrant of arrest. Kinalkal na naman ang mga na-dismiss na mga kaso at kung ano-ano pa ang kanilang gustong gawin para ako ay mapigilan, para ako ay mabilanggo,
at kung maaari, ako po ay patahimikin habang buhay. Ngunit, kasama natin ang Panginoong Diyos sa ating laban na ito para sa ating bayan. Hindi lamang to para sa akin. Ako lamang ang nanguna nito tulad ng aking ipinangako. Pagungunahan ko ang bayang ito na susunod kayong lahat para tayo ay magkaroon ng isang bayan na matino ang mga namumuno, matino ang mga pamamahala, mapagmahal sa kanilang mga mamamayan, hindi po ginigipit, kundi lalong tinutulungan ang mamamayang may puso at layunin na mahalin ang ating bansang Pilipinas. Ito po ang isinusukli sa atin ngayon. Puro politika, puro politika. Hindi po natin ininda yon, kundi tayo ay magpapatuloy sapagkat meron naman pong Diyos na nangunguna sa atin at nakakakita at tinitimbang ang lahat ng mga bagay sa katwiran at katarungan para sa iyak ng mamamayan, sa kanilang hinaing, sa kanilang mga puso. Kung paanong sinagot ng Diyos ang hinaing ng mga inalipin ng mga Ehipto na mga Israelitas sa maraming taon umiiyak sila sapagkat ginipit sila ni Paraon, pinahirapan sila ni Paraon, pinapatay sila ni Paraon. Tumugon ang Diyos sa kanilang mga hinaing. Ibinigay si Moses at inalis sila sa lupa ng pagkakaalipin. Tayo hindi aalisin sa bansang Pilipinas sapagkat ito ang bansa natin. Sinong aalisin ng Ama at kanyang hahatulan? Yung mga namumunong ng gigipit sa kanilang mga mamamayan. Ito yung makabagong paraon na nanggigipit. Ito yung mga makabagong paraon na sinisikil. Ito yung mga makabagong mga paraon na dapat na alisin sa kanilang mga pamumuno at ibigay ang kalayaan sa ating bansa na naghihikahos, umiiyak at napakalaki ng paghihikahos ng kanilang mga puso na magkaroon ng matinong leader. Natikman na po natin ang napakagandang pamumuno ng ating former Pangulong Duterte. Naging template po yun. Masaya tayong lahat. Ayaw na nating siya'y umalis sa pwesto. Ngunit tinupad niya ang 6 na taon, masakit man sa ating puso. Ngayon, nasadlak tayo. Wala pang 2 taon, naghihikahos na tayo. Umiiyak na tayo. Humihingi na tayo sa ating Amang Makalangit. Ama, iligtas mo po kami sa mga mapang-aping kamay, mga mapang-aping mga mamumuno sa amin, at iligtas mo po ang aming pamayanan, ang aming henerasyong susunod. Iligtas mo kami sa mga mangangamkam ng aming kayamanan. Iligtas mo kami sa mga abusador, mga mapang-api, at mga hambugero na mga namumuno sa amin. Mulang Kongreso, Senado, sa pamunuan ng Executive, at dyan sa Legislative at sa iba pang mga pamunuan. Bibigyan tayo ng katugunan ng ating dakilang Ama ngayon na ang pasimula ng pagtugon niya sa ating mga hinaing, at tayo ay magpapatuloy na mananalangin, at ito na ang pasimula ng ating tunay na kalayaan at karapatan na ibabalik ng Amang makapangyarihan sa atin. Huwag tayong hihinto hanggang ang katugunang ito na ating hinihiling ay maibigay sa atin. Hindi natin hinihiling ang kaguluhan. Hindi natin hinihiling na tayo ay magkaroon ng hidwaan. Ang hinihiling lamang natin, matinong pamumuno, mapagmahal na pamumuno, matulungin na pamumuno, at very kind na pamumuno. Yun lamang po. At tutulungan sana ang mga bayan o mga taong ibig tumulong sa ating bansa. Ang kabaligtaran po ang nangyayari. Parang ang kanilang tinutulungan ng kanilang sarili. Parang ang kanilang tinutulungan ng kanilang mga kalyado.
Wala silang pakialam sa bansang Pilipinas. Hindi po karapat-dapat ito. Kaya ito na ang pasimula ng ating mga hinaing na diringgin ng ating dakilang Ama. Manalig po tayo sa Kanya sapagkat darating ang iilang araw, ang katugunan ay maibibigay na sa ating lahat. Marami pong salamat at hanggang sa petsa 12 ng ating rally, marami pa po tayong bisitang darating. At ating former Pangulong Duterte ay akin pong hiniling kagabi at sa kalooban ng Ama, siya po ay darating dyan. At ang iba pa nating mga personalidad na magsasalita po patungkol dito. Kaya pag-usapan po natin ang tunay na issue. Huwag po tayong magpabulag sa tunay na issue. Ako'y ginagawang issue para matabunan ang tunay na issue. Ibalik po natin doon. Sumigaw tayo, no to PI, no to Chacha, protect the Constitution, open the books, liquidate with receipts all the people's money. Yan po ang tunay na issue ngayon. Purihin ng Ama, ibalik ang boses ng SMNI, ibalik ang boses ng taong bayan na nagtatanggol sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Ama. Hanggang sa muli, asahan ninyo, pag kinalooban ng Ama, ako ay pupunta riyan personally. Magkikita po tayo pag kinalooban ng Ama yan. Kaya purihin ng dakilang Diyos, ibinibigay ko ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Amen. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.